Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yehovah Philippines and Shalom din po sa mga kapatiran na manunood sa Republis. Ngayon po ay 0802-2025 ayon sa Gregorian calendar at 4:22 ng hapon mga kapatid. But sa Yahuwah's calendar, ngayon din po ay 7th day of the week. Kaya ito yung ating araw ng pamamahinga. At tuwing tayo ay namamahinga sa Zoom gathering natin sa hapon, 4 o'clock, meron po tayong Torah reading and we are on a series, mga kapatid. Sa nakaraan, na pag-usapan na po natin or napagbulay-bulayan na po natin yung Yeshayahu chapter 30, mga kapatid. And so ngayon, patuloy tayo sa Yeshayahu chapter 31, mga kapatid. Bago natin tawagin si Brother Pio upang siya yung mangunguna sa atin sa pagbasa ng Yeshayahu chapter 31, mga kapatid. Kunting information lang po. This chapter ay very short lang, mga kapatid. There are 9 verses only. And ito yung panglimang lament. So we have discussed na ito ay on a series of lament, mga kapatid. So panglimang lament to those who go down to Egypt for help. Ito po yung overall na pag-usapan dito sa chapter 31. Ito po ay makikita chapter 31 verses 1 to chapter 32 verse 20. Yan po yung panglimang lament. So, part 1 po ito sa panglimang lament and susunod po ang part 2 sa panglimang lament din po, mga o lament, mga kapatid. So, ito na nga, sa nakaraan, sa chapter 30, napag-usapan natin yung lament for those stillborn children of Yahuwah, which is pertaining po doon sa southern kingdom, which is the Yehuda, mga kapatid. Bakit po sila natawag na stillborn children? Dahil meron po silang mga plans, may mga device po sila na hindi naman po yun ay ayon sa kalooban ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang ating previous na discussion. So that being said, tawagin natin po si Brother Pio na siya pong mangunguna sa atin sa pagbasa ng Yeshayahu chapter 31. Go ahead, Brother Pio. Tama ba, mga kapatid? Si Brother Pio yung magbasa? Yes po. Okay. Ah, naka-mute po kayo, Brother Pio. Okay. Okay. Shabbat Shalom, Yes. mga kapatiran. At ako po ay magbasa sa Yeshayahu chapter 31. Woe to those who go down to Mitzrayim for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Kadosh one of Yisrael, nor seek Yahuwah. And he also is wise, and has brought evil, and has not turned aside his words. And he shall rise up against the house of evildoers, and against the help of workers of wickedness. And the Mitzrites are men, and not ill, and their horses are flesh, and not spirit. And when Yahuwah stretch out his hand, both he who helps shall stumble, and he who is helped shall fall, and they shall all fall together. For this is what Yahuwah has said to me, as a lion roars, and a young lion over his prey,
Though a band of shepherds is called out against him, he is not afraid of their voice, nor disturbed by their noise. So Yahuwah of hosts shall come down to fight upon Mount Zion and upon its hill. Like hovering birds, so does Yahuwah of hosts protect Jerusalem, protecting and delivering, passing over and rescuing. Turn back to him from whom the children of Yasharal have deeply fallen away. For in that day let each man reject his idols of silver and his idols of gold, which your own hands have made for yourselves, as is seen. And Ashur shall fall by a sword of man, fall by a sword not of man, and a sword not of mankind shall devour him, but he shall flee from the sword, and his young men shall become slave labor, and his strength pass away because of fear, and his commanders shall be afraid of the banner, declares Yahuwah, whose light is in Zion, and whose furnace is in Jerusalem. Dayawa. Yada, Yahuwah, mga kapatid. Doon sa verse 3, Brad, yung EL, no? We pronounce it as al. Yes, Yun po ang correct way of ancient Paleo Yahudiyat na pagkabasa. Al po ang ating pagkabasa niyan. That's referring to Abba Yahuwah himself, mga kapatid. So, wonderful reading as we have heard it. Nine verses, mga kapatid, ang nabasa na, nakita sa ating mga mata, narinig sa ating mga tainga. So, I would like to give you time, mga kapatid, na kayo mong mauna mag-share kung ano po yung mga uh, line, word, or verses that you would like to bring out, mga kapatid. And baka mayroon pa kayong mga other references that would also support your understanding dito sa Yeshayahu chapter 31. So, sino po ang mauna, mga kapatid? And habang nag-iisip kayo, Yahuwah is calling His people to stop trusting in man. Ito po yung uh, overall na pananaw natin dito sa Yeshayahu 31, mga kapatid. Yahuwah is calling His people to stop trusting in man and return to Him, mga kapatid. Balik sa Kanya dahil may promise po si Abba Yahuwah, mga kapatid. Through His Mashiach and through the Ruach HaKodesh. Meron po siyang promise na tayo ay dapat magtiwala lamang kay Abba Yahuwah, mga kapatid, rather than magtiwala tayo sa tao. So, yun po ang giving a picture here na yung tiwala sa mga taga-Yahuda ay nandoon po sa Egypt o Matsariam, mga kapatid. So, yan po ay titingnan natin as we continue. So, anyone po who has read this kanina pang umaga or nagmuni-muni na po kayo dito sa mga references nito. Is there something na you would like to pull out or bring out something bago tayo magpatuloy? Anyone? Brother Dan. Opo, Sister Tessie, go ahead po. Bakar, sayaw, go ahead po. Dito ako sa verse 8, Brother Dan. Opo. Sabi dito na Assyria shall fall by a sword, not of man. Ah, itong pagka-fall by a sword, not of man,
na-fulfill talaga ito. Nangyari ito na ang fall of the Assyrians na mabasa natin sa 2 Kings 19:35. Opo. Dito sa verse na ito, si Abayawa ay nagpadala ng kanyang anghel, Hmm. isang anghel lang. Pinatay ng anghel na ito ang 185,000 Assyrians sa isang gabi lang. Walang sword of man Can you na say it ginamit again, sister? para ang Sister Bakar? 85,000 Assyrians soldiers Sister ay Bakar, can you nangamatay. state again the reference? Unang 2 hari? Kings 19, verse 35. Apa. Okay, go ahead po. Ah, dito sa uh, dito mabasa natin na walang sword of man na ginamit para ang 85,000 Assyrian soldiers ay nangamatay. Walang nabanggit na rason ang scriptures. Paano namatay ang 85,000? Basta nakasulat na ay pinatay ang 85,000, 185,000 sa gabi. At kinabukasan ay nakitang itong mga soldiers ay puro patay na. Hmm. Ah, dito natin makikita ang power ni Abba Yahuwah, ang kanyang divine intervention, kung ano ang plano niya at paano kanya ililigtas ay talagang nangyayari. Siya lang ang makakagawa ng pangyayaring ito. Ang pagpatay niya sa 185,000 na Assyrian ay para masave ang mga taga Jerusalem under the reign of Hezekiah. Hmm. Kaya ang masasabi ko dito na talagang sovereign si Abba Yahuwah at siya lang ang nakakaalam kung tutulungan kanya o hindi o ililigtas kanya o hindi. Yun lang, Brother Dan. Yadahayawa. So, what a wonderful reference, mga kapatid, no? Unang Hari, chapter 19, verse 35, spoken or written by nasulat po sa history, kumbaga, na history ng Yahuda, na kung saan pinatay ni Abba Yahuwah yung 185,000 na mga Syrian soldiers, mga kapatid, through his angel. So, ito nga, through his malak, kumbaga, na-fulfill po ito yung anong sinabi dito sa Yesaya 31:8, na-fulfill o nangyari po o proven na talagang naging totoo po. Yung mga Assure, hindi sila na-fall with the sword of man. So, ibig sabihin, merong other instrument na ginawa, which is yung malak nga, yung pinadala ni Aba na messenger, killed 185,000 of them. So, that's a wonderful additional reference in which na-highlight ni Sister Bakar sa iyo, mga kapatid, na yung pagliligtas sa atin ni Aba Yahuwah, meron siyang kakayahan kung ano yung gusto niyang gawin o paraan para maligtas tayo, mga kapatid. So, nothing to worry kung ano man po ang mga pinagdaanan natin ng mga danger, kung meron ng mga danger tayong, kung tayo may dadaan po ng mga danger, nothing to worry. Abba Yahuwah will protect His people, mga kapatid. Anything else you wanna highlight or bring out from these verses? Na-highlight na po yung verse 8. Ano pa po yung nasa Pwede ba, Brother Dan, ako? Yes, go ahead, Sister Ahaba, aka Sister Corazon. Go ahead po. Dito ako sa Yesaya chapter 1, verse 1. 31 verse 1 po. According to history, Matsarayam or Egypt was once a powerful civilization. After Mesopotamia, that is why Yesaya was warning Jerusalem, kasi Jerusalem is the capital city of Yasharal, not to trust in Mitzrayim or human power. We should not trust in human power, but we have to trust in
We have to keep our trust in Yahuwah. Hmm. In Psalm 20 verse 7 says here, trust in do, some trust in chariots Hmm. and some in horses. But we remember that the name of Yahuwah, our Aloyam. Hmm. Another verse, Psalm 118 verse 8, it says here, it is better to take refuge in Yahuwah than trust in man. Therefore, these two quotes from the Bible, from the scriptures, Hmm. shows that we have to trust Yahuwah, not on human power. Yun lang po. Yeah, yeah, there you go. So you have a very good two verses highlighted to support the understanding on verse 1 na hindi dapat magtiwala, okay, doon sa anong kakayahan ng tao. So kung historically yun man po ay very powerful ang Matsaryam o Egypt sa panahon na yun. So there is also a temptation on the part ng Yehuda, the southern kingdom of Yasharal, to also put their allegiance or hingi sila ng tulong mula doon sa Matsaryam, mga kapatid. So, in a background sa nakaraang discussion natin, talagang takot ang mga taga-Yehuda kung ano yung ginawa ng Assur doon sa kanilang brother na Northern Kingdom, mga kapatid. Takot talaga sila kasi sa panahon nito, yung Northern Kingdom, nabihag na po sila. But ang Yehuda, hindi pa sila nabihag. So kaya they were thinking of a solution na hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid, which is trusting in man sa na-highlight na ni Sister Haba Batyaw. So, sa ating journey, mga kapatid, no, meron tayong mga hamon sa buhay, everyday, may mga challenges tayo. At minsan, madali tayong matisod right away kung may problema tayo, we call on somebody. Okay? But now, iba mga kapatid, dapat ang ating pananaw. Most and foremost, abayawa tayo lalapit. Tawagin natin siya kung may mga panahon na mga bagay hindi natin naintindihan o mga hamon sa buhay na medyo mabigat, mga kapatid. Whatever that is, most and foremost, doon tayo tatakbo o magtiwala kay Abba Yahuwah rather than on man, mga kapatid. Okay po, that's a wonderful sharing by Sister Haba Batchao. Sino pa po o anyone else would like to bring out something, please let us know. Kung, okay, you wanna share something, Sister Asara Batchao? Yes po, Brother Dan. Go ahead po, go ahead. Sa akin po, Brother Dan, ang Isaiah 31 verse 4. Ito Four. po, it paints a powerful image of Jehovah's determination and strength po. Na yung si Isaiah yung prophet dito, di ba, Brother Dan? Opo. The prophet here, like, ano po siya, boldly tells his people na sinabi niya sa kanya na Yahweh is like, di ba, Yahuwah is compared to a lion. Pag sabing lion, now the king of the jungle is lion, di ba, brother? Lion king. So Yahuwah is the king. Yeah, Yahuwah is like a lion, unshaken and unafraid. Hmm. And he descends to protect his people. Hmm. Despite po sa mga disturbance or efforts to others to oppose him, si Yahuwah is palang resolute and undeterred and unstoppable. Doesn't give up for his people. Hmm. Kaya bold na bold si Isaiah magsabi na, for this is what Yahuwah said to me. As a Hmm. lion roars, bold na bold siya magsabi kay Isaiah, and Isaiah is telling his people na parang Yahuwah is with us to Hmm. protect us. Like para pareho sa atin ngayon. Like, Yahweh is there. Like, He is here with us. We always hear His Torah. We always hear His words to remind us that He is always there with us. Yun po ang dito po sa uh, 31 verse 4 po, Brother Dan. Yan lang po. Yada Yahuwah. So, uh,
isa confirmation mga kapatid na kung bakit hindi tayo maglupaypay o hindi tayo mag-worry, whatever opposition or rejection na ating matatanggap mga kapatid, because Abba Yahuwah will fight. And take note diyan mga kapatid, no? Come down to fight upon Mount Zion and upon on its hill mga kapatid. So ngayon parang sa ating journey ngayon parang lumalabas na parang ano tayo, no? Nanghihina tayo dahil we are scattered nga kumbaga mga kapatid. Para bang lumalabas na parang ang lakas ng ating mga kalaban, no? Mga kapatid. But though we are scattered, mga kapatid, though tayo ay nasa scattered state ngayon, so dapat hindi tayo ma-shaken because Abba Yahuwah will fight for us. Okay, he is likened to a roaring lion, mga kapatid, and he is there to protect his people. And ito po ay something na we don't only look at the present, kapatid, but this is something na we look forward. Okay? The final victory is still awaiting for us. At saan po yun mangyayari yung final victory, mga kapatid? Doon po sa Mount Zion o Mount Zion. Sa napag-usapan natin sa nakaraan, also na-highlight ni Sister Cheryl yung four important places in which Abba Yahuwah will fight for His people. So, dito po in this context, we are looking forward. Yes, ngayon scattered tayo, parang naramdaman natin na parang mas malakas man ang mga hindi mananampalataya, mga kapatid. But hindi yan dapat magbigay sa atin ng weakness or discouragement. At the present, Abba Yahuwah is working and we are moving towards, mga kapatid, a complete victory or complete fulfillment where Abba Yahuwah will fight to the last point, mga kapatid, doon sa Mount Zion. So, yan po, wonderful encouragement sa ating buhay at sa ating journey ngayon. Yadayawa po doon sa highlight ng mga tatlong mga verses. Anyone else would like to also share? Na bahagi na po, verse 8, verse 1 at saka verse 4. So, anyone else po? Meron pa kayong additional? Is there something else na you wanna bring out, mga kapatid? Brother Dan, Opo, go ahead. additional po, Exodus 14:14, yung Yahweh will fight for us. Ganda po nito, Brother Dan, no? Huwag pala tayong we should not do our own plans. We just keep quiet and Yahweh will fight for us. Exodus 14:14 po. 14:14. Opo. Okay. Wow, no? Abba Yahuwah will fight for us. Ito yung, yes, mamaya meron tayong reference yan in the context of the soldiers, the chariots of Pharaoh, okay, na hinahabol na sila, okay, siyempre, no, na takot yung mga Yasharal sa panahon na yun. At mamaya balikan natin. But it's good to highlight na Abba Yahuwah proven himself na kung mailagay sa alanganin ang kanyang sangkatauhan, talagang he will fight. Literally, he will fight for his people, mga kapatid. At mamaya balikan po natin yan. That's a very good reference dito na nabanggit na ni Sister Azara Bachiao. Okay po, meron pa bang mag-additional sharing bago tayo magpatuloy sa yes. Brother Dimitrio, go ahead po. You wanna share something? Go ahead. Yung Psalms 118 na sinabi ni Daud sa verse 9. Talagang binigyan ni Daud ng totoo na talagang mas maganda talaga ang mananalig kay Abba Yahuwah, lumapit kay Abba Yahuwah kaysa paglapit ng mga tao.
o mga hari o mga prinsipe. So, kasi si Yahuwah talaga ay lahat magawa niya kung gusto niyang gawin sa kanyang isang tao na lumapit sa kanya. At hindi talaga pwede na hindi niya tulungan kung siya ay lalapit sa kanya. Yun ay nagbigay sa atin ng pag-aaral na talaga yung Yahuwah natin at Yahuwah ni Daud noon ay talagang para talagang leon na kumagat o mabangis ng kaaway. Dapat na wala tayong katakutan sa mundong ito ngayon. Kasi yung aba natin ay mabangis at maraming magawa sa mga kaaway natin. Kasi hindi naman tayo talaga yung gagawa ng sa kalaban natin kung hindi si Yahuwah. Kasi tinuruan lang tayo ni Aba Yahuwah na hindi tayo lumapit sa bansa, hindi tayo lumapit sa mga tao, hindi, lalapit tayo sa Kanya. Kasi doon sa Kanya ay wala talagang problema. Kasi doon sa Kanya, sino pang mag-akusa sa iyo darating sa korte? Kung halimbawa, isang case, Aba Yahuwah, ikaw nang bahala sa tao na yan kasi wala akong kakayahan na mag-ano. So, walang mangyari na masama sa atin pag si Yahuwah talaga ang gagawa ng lahat. Yada Yahuwah. So, yes. Isang halimbawa, itong pag-aaral natin na talagang wala na tayong ibang hahanapin pa at sasabihan ng lahat na gusto natin. Kung mayroon man tayong mag-aapi at mayroon man tayo na nagbubuli, ay talagang si Aba Yahuwah na ang bahala sa lahat. Lalo na sa panahon natin ngayon. Yun lang ang masabi ko. So, na-highlight kanina ni Sister Haba yung Talyam 18 verse 8. Ngayon na-highlight ni Brother Demetrio Talyam o Psalm 118 verse 9. So, quite similar po. Ang verse 8, it is better to take refuge in Yahuwah than to trust in man. Sa na-highlight ni Sister Ahaba kanina, Batsyaw. Ngayon, sa na-highlight ni Brother Demetrio, verse 9, it is better to take refuge in Yahuwah than to trust in princes. So, Abba Yahuwah is confirming, mga kapatid, kung ano yung nais niya na ating gagawin. Isa puso at isa isip, mga kapatid, yung buong tiwala natin dapat sa Kanya lang. Not to man, not to princess, mga kapatid, and dito, not to a strong nation sa na-highlight na kanina. Yada Yahuwah sa wonderful na mga pagpapaliwanag. Meron pa bang magdagdag, mga kapatid, before tayo mag-proceed? Opo, continue po, Sister Ahaba, you wanna add something? Go ahead po. Dito po sa verse 6 and 7, yung sin talaga yung Yahuda is idolatry. That is why Yeshayah is calling for the people of Yahuda to repent, to abandon their idols. Because alam nila naman na it will lead to destruction. Yung mga idols na yan kasi ginagawa ng tao. Dito sa Deuteronomy 4:20 to 31, pero it's long. Sabi dito sa 28, and there you shall serve mighty ones, the work of men's hand,
wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell. Sa 29, but from there you shall seek Yahuwah, your Aluayam, and you shall find when you shall search for him with all your heart and with all your being. Sa 30, sabi niya pa dito, in your distress, when all these words come upon you in the latter days, it says in the latter days, again, ina-emphasize niya yun, then you shall return to Yahuwah, your Aluayam. Sa 31, sabi niya, for Yahuwah is a compassionate Al. He does not forsake you, nor destroy you, nor forget the covenant of of your fathers, which he swore to them. Yun lang po. Yada. Yada yawa. So, connecting verses 6 to 8, 6 to 7, connected po doon sa pag-repent, removing lahat ng mga idols, connecting it to Deuteronomy chapter 4, 20 to 31, mga kapatid, na kung saan yung habag o yung awa ni Abba Yawa ay nandoon. So, it's a strong reminder na kapag mataan or naramdaman natin na we've been going away from the Torah, going away from Abba Yahuwah, kailangan the only best solution is repent, no? Doon sa na-highlight natin sa last na Shabbat, in returning, there is what po? In returning, there is shalom. Diba? Yun po ang ating na-highlight sa one of the things that we have highlighted sa chapter 30, mga kapatid. So, dito na reconfirm again na yung pag-repent, ang pagtalikod, ang pagtapon sa mga idols is also reaffirmed, mga kapatid, na kung saan yes, may habag, may awa si Abba Yahuwah, mga kapatid, but we are also responsible to return or to come back to Him, mga kapatid. Wow, Yada Yahuwah, if you would it be okay if I will proceed, mga kapatid, with the explanation na ibang mga bagay na highlight natin, then balikan ko kayo sa mga saloobin, mga kapatid, at towards the end of our discussion. So ito na nga po, mga kapatid, ang summary ng verses 1 to 5. That is the futility of Egypt, as in contrast with what Abba Yahuwah can do, mga kapatid. So kung basahin natin yung verses 1 to 5, ang summary po niyan ng Yesaya 31, talagang malinaw, mga kapatid, na useless. Useless na ang ginawa ng mga Yahuda ay pumunta doon sa Egypt o Matsariam, mga kapatid. It's useless. Kasi po, beyond compare kung ano po yung pwedeng magagawa ni Abba Yahuwah in contrast to what Matsariam, mga kapatid, can also do for them. So, talagang walang maibigay o walang maidulot na maganda doon sa Yahuda na magmumula sa Matsariam, mga kapatid. Okay po, so yun ang summary sa verses 1 to 5. Look into the details sa verse 1. Again, nabanggit muli yung word na woe, mga kapatid. Woe or shall we say hoy, kung balikan natin yung Eudiat na pagkasabi niyan. And this is a declaration of a warning, mga kapatid. Warning against those who went to Matsariam, mga kapatid. Okay, yan po ang starting dito sa verse 1. Woe to those who go down, mga kapatid. So, who go down to Matsariam for help. So, sila'y pumunta doon para mag-ask sila ng tulong, mga kapatid. In which, na-highlight na rin po natin yan sa previous na chapter 30 verses 1 to 7, mga kapatid, na discuss na po natin yan. And another also in chapter 28 verse 15 ng Yesaya, as well as
chapter 29, verse 15. Itong mga ideas on woe or warning, mga kapatid, napag-usapan na po. And dito sa chapter 31, ganun pa rin ang nangyari, mga kapatid. Binigyan po ng strong warning yung tao na o yung bansa, Yehuda, na pumunta po sa Matsaryam. Kung tingnan natin itong mga wordings sa na-highlight na kanina, yung rely on horses, okay? Trust in chariots, verse 1 po, okay? Though they are many, and in horsemen, because they are very strong, but sinabi dito, but who do not look to the Kodas one of Yazrael, nor seek Yahuwah. So, ito po pala yung masaklap o masakit, mga kapatid, no? Dahil kapag ang tao pala ay pumunta sa another kapwa na tao upang hihingi ng tulong, and yet hindi humingi ng tulong mula kay Aba Yahuwah, mga kapatid, is a great insult, mga kapatid, na gagawin ng isang tao, is a great insult na gagawin yan against kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Sa na-highlight ni Sister Asara kanina, about o Exodus o Shamot chapter 14, verse 4, okay? Kung hindi ako nagkamali, 14 verse 14, okay? Sa na-highlight kanina. Dito i-highlight din natin, mga kapatid, na Shamot chapter 14 verses 5 to 28. Na-specified kanina ni Sister Asara yung verse 14 ng Shamot. Ito po yung kwento dito na mababasa natin, mga kapatid, na Pharaoh gathered his strong soldiers. Ilan po yun? Ilang thousand po yung kanyang, makikita naman dyan kung ilang thousand yung, o 600 kung di ako nagkamali. 600 strong horsemen and chariots, mga kapatid, upang habulin nila, kung titignan mo yung Shamot o Exodus 14, verses 5 to 28, upang habulin nila ang Yasharal, mga kapatid. Kasi nandun na sila sa Sea of Reeds. So paano sila makasurvive dyan? Di sila makatawid dahil mayroong Sea of Reeds nga, mga kapatid. So kung basahin mo yung chapter 15 verse 2 and verse 4, mga kapatid, diyan mo makikita kung ano yung ginawa ni Aba Yahuwah. How Aba Yahuwah destroyed and killed all of those strong o 600 strong chariots and horsemen, mga kapatid, doon sa gitna ng dagat, mga kapatid. And kanina na-highlight ni Sister Corazon yung Tahaliam 20 verse 7. Mga kapatid, I don't have to say it again. Na totoo yan, no? Na kung tayo ay buong tiwala kay Aba Yahuwah, then barok tayo, mga kapatid. Rather than trusting on horses and even chariots, mga kapatid. Some trust in chariots and some trust in horses, mga kapatid. So, hindi tayo magtiwala doon sa horses and chariots because napakita na po ni Aba Yahuwah anong ginawa niya doon at kitang-kita nila ni Masya o Moses kasama yung mga Yasharal sa panahon na iyon, mga kapatid. Kitang-kita nila ano yung ginawa ni Aba Yahuwah sa mga kaaway nila. So it is quite shameful, nakakahiya, mga kapatid, na kung saan ginawa ni Aba Yahuwah in the past, pero dito short-lived memory yung Yehuda. Bakit ang dali nilang nakalimutan, mga kapatid, kung ano yung ginawa ni Aba Yahuwah na kung saan yung mga horses and chariots natalo, pinatay ni Aba Yahuwah. At yun ay nakita nila, mga kapatid. So, yan po, mahalaga na sa na-highlight kanina, Tahaliam 118 verse 8. At ganun din po ang highlight ni Brother Dimitrio, Tahaliam 118 verse 9, mga kapatid. So, these ideas are very strong, mga kapatid, na dapat ang ating tiwala kay Aba Yahuwah, not to man, not to princess,
not to strong nation such as Matsariam, mga kapatid. Moving on sa verse 2, makikita natin dito, dinescribe ng verse 2, described by Yasayao kung sino po si Abba Yehowa, and he also is wise and has brought evil and has not turned aside his words. So, ang tinutukoy dito is Abba Yehowa himself, mga kapatid. He is wise and he brings disaster. Mga kapatid, doon sa mga kalaban sa na-highlight kanina ni Sister Bakar sa iyo yung unang hari, as pangalawang hari, no? Chapter 19:35. Pinakita na ni Abba Yehowa na he can bring disaster doon sa mga kalaban, mga kapatid. But dito, sa verse 2, malinaw po diyan, mga kapatid, no, na Abba Yehowa does not call back his words. So, ibig sabihin, hindi pwede na si Abba Yehowa ay magbago sa kanyang mga pananalita. Abba Yehowa will not call back his word. Ibig sabihin, hindi niya baguhin kung ano yung kanyang na-declare na word o salita, yun po ay manatili, mga kapatid. Whatever man mga circumstances, hindi po baguhin ni Abba Yehowa kung ano yung kanyang mga sinasabi, mga kapatid. But in contrast to that, ano ba ang maitulong ng Matsariam o Egypt? Anong maitulong nila sa Yehuda? Nothing but disaster, mga kapatid. Okay? So yan po. Yahuwah is so wise that he does not change the course on the basis of new information, mga kapatid. Hindi niya baguhin kung ano yung sinabi niya, and yan po, mga kapatid, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya po, mga kapatid. And against the help of the workers of wickedness, mga kapatid. Yan po, kung ang tao man ay hihingi ng tulong doon din po sa mga wicked, talagang hindi makatayo yan sa harapan po ni Abba Yehowa, mga kapatid. Okay? Verse 3, moving on. Yasayao argues for the superiority of the spiritual ally na kung saan naibigay po ni Abba Yehowa. Okay? For example, basahin natin ang Tahaliam 56 verse 4, mga kapatid. Can somebody go there? Tahaliam 56 verse 4. Ano po yung nakasabi dyan sa Tahaliam 56 verse 4? Can somebody go there and read? Tahaliam 146 verses 3 to 4 and Tahaliam 56 verse 4. So sino pong mauna magbasa doon? Tahaliam 56 verse 4, and then another reference is 146 verses 3 to 4, mga kapatid. Anyone would like to read? 5:6 verse 4 po. Yes, 5:6 verse 4. In Elohim, whose word I praise, in Elohim I have trusted, I do not fear. What could flesh to do me? Okay po. So, ito po yung declaration ng psalmist na kay Abba Yahuwah. Okay po, ang kanyang buong tiwala at hindi siya matatakot kung ano yung pwedeng gawin ng flesh. Okay? O ng laman. He is not afraid what real human can do to him, mga kapatid. Dahil po ang kaniyang buong tiwala kay Abba Yahuwah lamang, mga kapatid. What about Tahaliam 146 verses 3 to 4? Ano po yung sinabi ng psalmist? 146 verses 3 to 4. Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Sarah. Do not put your trust in princes, in a son of man, in whom is no deliverance. Oh. His spirit goes out, he returns to his earth.
in that day his plans perish. Malinaw mga kapatid, no? Yung ating tiwala, hindi sa mga princess or sa anak ng tao in whom there is no deliverance, mga kapatid. So, malinaw po, batay dito sa mga references nito na kung saan, tingnan natin dito sa verse 3 again, and misrights are men, verse 3, and not all, and their horses are flesh, and not spirit. And when Yahuwah stretches out his hand, both he who helps shall stumble, and he who is helped shall fall, and they shall all fall together. Sino yung tumulong? Referring po sa Matsaryam, they will fall. Sino yung tinulungan? Yung Yahuda. They both will fall, mga kapatid. So, dito natin makita kung gaano ka superior yung tulong na maibigay ni Aba Yahuwah sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. When Aba Yahuwah stretch out His hand, okay po, nandoon yung protection na kinakailangan po ng kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Okay? So, verses 4 to 5, Yehuda's true helper, mga kapatid, is described here, mga kapatid. Okay po? Described like a lion sa na-highlight na ni Sister Asara kanina, mga kapatid. Abba Yehowa is described as a powerful king, mga kapatid, na kung saan wala pong makapag-kontra against sa kanya. Lion is the king of the jungle, di ba? Alam natin po yung basic idea na yan. And Yeshayahu describe Abayowa is like to a lion, mga kapatid, who roar and who show his might and his power, mga kapatid. So, yan po, napaka gandang picture yan sa na-highlight na rin kanina, mga kapatid. Moving on sa verses 6 to 8, ito po yung victory of Yahuwah lead to repentance of His people. Okay, so kanina na-highlight naman itong verses 6 to 7. Look at it, mga kapatid. 6 to 7. Turn back to Him from whom the children of Yasharal have deeply fallen away. So yung panawagan na talaga tayo dapat ay manumbalik sa Kanya. Sa nakaraang chapter, in returning there is rest. So ganun din po yung panawagan ni Abba Yahuwah sa kanyang sangkatauhan. Oo, nagkamali sila dahil lumapit sila sa Matsaryam, pero binigyan sila ni Abba ng pagkakataon, mga kapatid, na sila dapat ay manumbalik sa Kanya. Okay? Have deeply fallen away. Kung saan nahulog, na fall down ang kanyang sangkatauhan, habang may buhay pa, tinatawagan ni Abba Yahuwah na bumalik sa kanya. Verse 7, for in that day, let its man reject his idols. Na-highlight na ni Sister Ahaba kanina. So, one way to show our returning and repentance is to abandon the idols. Meaning, idols can be literal, mga kapatid, can also be figurative. Sino ba yung tao, bansa, o princess na kung saan nandoon yung tiwala mo, mga kapatid? Abandon it. Turn away from it, mga kapatid. Okay? Yun po, malinaw po dyan, mga kapatid. Okay? Ano pong sinasabi dyan? Reject his idols, silver, and idols of gold, which your own hands have made for yourselves as a sin, mga kapatid. So, ditong mga bagay na ito ay bagay na nais ni Abba na talikuran na, which our hand build, okay, which we have put our trust and confidence with, mga kapatid. Talikuran na yan, and kailangan completely yung ating buong tiwala kay Abba Yahuwah lamang, mga kapatid. So,
Again, gusto kong i-highlight po yung issue on covenant, mga kapatid na manunood sa Republish. Covenant is always involve terms, fulfillment of the term, mga kapatid. May party tayo doon sa covenant. At ano po yun? Yung pagbalik natin, yung ating pag-destroy, yung ating pagtalikod sa mga idols. Yun po ay part of the covenant, mga kapatid, para ma-restore tayo balik sa Kanya. So, ganun din ang hamon ni Abay Ewa sa mga Yahuda na kailangan hindi na nila lapitan pa ang Mount Sariam kasi hindi po sila makapagbigay talaga ng totoong kaligtasan, mga kapatid. So, yan po ay malinaw dyan. So, kanina sa verse 8 na paliwanag na yon ni Sister Bakar sa Yao, I don't have to add for more. But dito sa verse 9, mga kapatid, and in his strength pass away because of fear, and his commanders shall be afraid of the banner, declares Yahuwah, whose light is in Zion, and whose furnace is in Jerusalem. So, dito natin makikita na a battle is going to happen dito sa Mount Zion, mga kapatid. And sure enough, yung victory is very much awaiting for us, mga kapatid. Merong victory na ating hihintayin. Just as Assyria attacked Yasar al, mga kapatid, ang nangyari, hindi sila naka-attack sa Yehuda, mga kapatid. Hindi na sila naka-attack sa Yehuda kasi po what happened is natalo na sila, mga kapatid, ng Babal o Babylon sa panahon po ni Haring Nabucodonosor, mga kapatid, o Nebuchadnezzar. So yun po ang nangyari and dito manatili na kung saan may battle o may digmaan na mangyayari against the forces of evil, mga kapatid. But doon sa Mount Zion, abangan natin, mga kapatid, kung ano yung mangyari na battle na yun. Of course, saan po natin ito makikita? Mga references natin na sa Kazaon o Revelation, mga kapatid. Kung saan doon sa chapter 20, chapter 21, chapter 20 especially, mga kapatid, yung battle against Hashatan after the 1,000 years. Okay po, ay aabangan po natin yun, mga kapatid. Because that will be the final battle na mangyayari doon sa Jerusalem sa panahon na iyan, mga kapatid. So, that being said, itong chapter na ito ay very short, mga kapatid. Yet, maraming mga words of encouragement and words of instruction na dapat tayo, mga kapatid, ay maging matatag. Dapat sure ang ating pananampalataya at paniniwala na buong tiwala lamang kay Aba Yahuwah at hindi po sa tao, princess or man, mga kapatid. That being said, ako po'y magbalik sa inyo kung ano po ang inyong mga saloobin, mga kapatid. O what's in your heart, what's in your mind, how is this word source of encouragement sa inyo? How is these words be also a word of rebuke, mga kapatid? So ano po? Let's hear. Sino po ang nais na mag-share? Go ahead po. Sister, you wanna share? Sister Rosemary? Meron po ba kayong nais na share? O anyone po. Kindly unmute and then share, mga kapatid. Is there something na Abba Yahuwah is talking, knocking at some point in your kaya, mga kapatid? O sa scenario or sa mga pinagdaanan ninyo, mga kapatid? Is there something na you wanna
highlight na kung saan nagbigay ng liwanag, nagbigay ng encouragement ang kanyang mga salita. Sister Cheryl, you wish to share something po? Are you in the right place to share something or nasa hospital ba o nasa bahay? Okay, so anyone else? Brother Geoffrey, yes, go ahead, Sister Cheryl, if you wanna share something. Shabbat Shalom everyone and Shabbat Shalom. shalom. Andito pa rin po ako sa ospital. So, Oh. hospital duty pa din. Mhm. From time to time umuwi. But kasi po napakalayo. It cost me like 3 hours To travel. travel. Kasi yung traffic, yung commute, yung waiting, sama na po. Yung take ko po dito is, ano po yung chariot and horses sa buhay natin? We go into reality. Kasi wala na po mga chariot and horses. We cannot see it anymore. Opo. Especially in the Philippines. Pero sa sarili natin, meron tayong chariot and horses. At ano po yun? Yun po yung pride, position, wealth, health, knowledge. Tama. Yun po yung nagiging sometimes hindrances kung bakit hindi nakakasunod ang tao kay Aba Yahweh. Because of the pride. Kasi kagaya nga ng in my family, sabi nila, where the belief where I live, where I born, is the belief where I die. Parang ang hirap nilang baliin. Pero it is their chariot, it is their horses. Pero pag sinabi ni Aba Yahuwah, when Aba Yahuwah works in things, in persons, in pride, in your wealth, in your health, wala pong nagagawa ang tao eh. Especially sa health. Inom ng vitamins, exercise tayo ng exercise, kain tayo ng healthy foods. But at the end, our body at the end, magkakasakit pa rin tayo. Oh, tama. We depend on Abba Yahuwah in everything we are, in everything we do. Hindi na tayo mangangamba. Ayun yung sinasabi niya, in the latter day. We are striving now na matuto, makasunod. Hindi man tayo nakakasunod 100% but still, andoon yung puso natin. Kasi we stumble sometimes. At hindi man tayo makasunod, andun yung puso natin. And the Abba Yahuwah looks in the heart. Kasi the eagerness ng heart natin, yun yung nagpapalugod sa Kanya. Hindi yung eagerness ng isipan natin. But it's the eagerness of the heart. Kasi yung heart madaling mapasunod. Madaling mapalambot. Where yung isip, sometimes it stand. Na hindi pwedeng baliin. Kaya, Abba Yahuwah always look in the heart. Kung yung puso natin, we really strive na maniwala, sumunod, mag-aral, mapalugod natin si Abba. Abba Yahuwah will do the rest. Kaya sabi nga niya, huwag tayong mangamba. If we are in Abba Yahuwah, who can be against us? Yun lang po, Brother Dan. Yahuwah, wonderful reflection, mga kapatid, kung ano yung horses and chariots sa ating buhay. A wonderful insight doon. Can be knowledge, pride, arrogance, health, and wealth, mga kapatid. So, when you explain that, meron akong kaibigan noon na is very much into strict observance of yung mga healthy food nga. Except na hindi siya nag-observe ng mga dietary laws kasi di nga siya believer, mga kapatid. But in terms yung sa mga
alat ng pagtimpla ng mga pagkain, sugar, and so on and so forth. Talagang sinusunod niya mga kapatid. But, yun nga, at the end of the day, ganun pa rin ang napuntahan niya. Cancer, mga kapatid, ang napuntahan pa rin niya. So, that's good. Good point na all out tiwala natin sa lahat ng ating mga day-to-day na pamumuhay, mga kapatid, rather than putting our trust and confidence on what we have, on who we are, mga kapatid. But all out, bigay todo natin yung tiwala kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah po sa wonderful sharing na yan. Brother Geoffrey, you wanna add something po? Shabbat Shalom po. Go ahead po, yes. Actually, maganda po yung sinabi ni Sister Cheryl, no? Yeah, Yung yada Yahuwah. chariots sa buhay natin. Yung pride, number one, yes. Actually, marami rin ako namimit ng mga tao. Sinisharean ko rin. Then, makikita mo yung pride sa kanila. One time, may isa akong kaibigan. Yung kasamahan ko lang naman dito sa trabaho na kasi nakikita nila ako na na napaka ang tawag nila sa akin is fanatic, no? Parating nagbabasa ng Bible, na nakikita nila yung screen ko na nasa YouTube, nakikinig ng mga iba't ibang teachings about kay Yahuwah. So sometimes nagtatanong sila, eager to learn, and then nag-share din ako. Then nag-share din sila tulad ng isa kong kasamahan dito na pag nagparamdam daw o nangusap sa kanya ang creator, doon lang daw siya mag-aano. Sabi ko, parang yun nga, may syempre iiwas ka rin naman sa mga na masaktan sila. Kaya lang minsan matatawa ko lang din naman sa mga reasoning nila, pero ando dun yung, syempre, ando din yung pag-share natin. So, sometimes, inaano ko lang sa kanila na yung nakikipag-usap sa tao, I mean, kung babasahin mo talaga yung Biblia, sabi ko, is nangungusap yung mga yan through prophets. Number one, di ka namang prophet, sabi ko. Para kausapin ng ating creator. Sabi ko, ang sa akin, sabi ko lang, is yung taong nagsisik. Nasa heart yun eh. Tama yung sinabi ni Sister Cheryl eh. Kung tama yung heart mo, is sinisearch mo siya, nag-aaral ka, yung very eager ka to know who Yahuwah is, yung iyong creator na. Di ba? Is i-reveal niya yung sarili niya sa'yo through yung pagbabasa ng Bible, number one. So, doon niya i-reveal yung kanyang i-reveal niya sa'yo na kung sino siya. So, yun lang, yun sa buhay ko, yun lang din ang sinisik ko eh. Na sino ka. So, kasi kailangan ko siyang i-worship ng tama eh. So, hindi ko alam. I know mali yung previous na religion na inaano ko na yung way nila. So, and then wala naman tayong priest ngayon or prophets na magtuturo. So, tapos syempre tayo lang, kayo, Brother Danny, yan. Siyempre, hindi naman lahat, no, na nagagawa natin ng tama. So, through the Ruach ni Yahuwah, so, na natuturuan tayo. So, let's always remember na yung opposite ng pride is humility. So, kailangan natin ipakita parati at yung willing to learn, to seek always ba. Pinasalamatan ko yung mga taong tulad nyo, Kuya Dan, no? Brother Danny na andyan dyan, na umuubos ng oras para i-share sa amin yung scripture every week. So, napaka-malaking halaga yung fellowship na to. So, yun po. So, yun lang po sa akin. Praises kay Yada Yahuwah sa realization, highlighting on what Sister Cherila said. So, totoo nga po mga kapatid, no? Sa ating pag-share, marami pala dapat nating paghandaan, no? Na magiging iba yung reaction ng ating mga pinagpapahayagan ng kanyang mga salita because of that reality, no? Na has been explained by Sister Cheryl and Brother Geoffrey. Yada Yahuwah. Anyone else? Yes, go ahead po.
Sister Rosemary, if you wanna share something. Okay po. Hindi ka namin marinig. Baka hindi ka nakapasok na with a voice o with audio. So, pwede kayong mag-out muna and then balik kayo with audio. So, okay. So, let's welcome more kung meron pa bang magdagdag, mga kapatid. Mayroon akong idagdag. Oh yes, Brother Dimitrio, go ahead po. Ah, nabanggit na kanina yung pride at saka yung iba pa. Opo. Ang lang babanggitin ko na talagang ginagamit ng kaaway natin ang yung pera upang tayo ay lumipat sa kanya at pwede natin ibenta yung kaluluwa natin sa kanya kapalit ng pera. So yun ang ngayon ang idea ng kaaway natin. Pahirapan yung mga tao. Opo. Tapos mag-o-offer siya ng pera. Ang mga tao naman talagang kailangan ng pera. Yung Revelation chapter 13, verse 13 to 16, doon talaga siya kikilos. Doon talaga siya gagawa. Patuloy po, Brother Dimitrio, hindi ka marinig. Nawala So, yung... sa huling araw, Okay. sa huling panahon, era talaga isang mabitag at tayo ay masakan niya na. Yun talaga ang nakita ko sa panahon natin ngayon. Kahit sino, mayaman man o pulubi, talagang pera talaga ang kailangan. At sa huling araw, talagang gagamitin ni Satan ito at hanggang ngayon, ito talaga ang yung iba hindi na naka-joint ng Sabat kasi yung pera, malaking pera ang mawala. Ganon. At marami pang ibang paraan ni Satan na pamaraan niya pag ginamit yung pera sa ngayon. Okay naman yung pera kung tayo talaga ay mag-ingat sa kanya. Hindi naman natin kailangan yung maraming pera. Ang importante lang, alahanin natin, makakain tayo ng 3 isang araw, ay pwede na yon. Kasi yung pera ay pwedeng gamitin ng kaaway upang tayo ay mabitag upang marami ng mga mayaman na binibenta na nila yung kanilang kaluluwa dahil lang sa pera. Tama. So talagang mga Yahweh believer na walang problema mahirap basta nandoon si Yahweh. At idagdag ko doon sa idea natin na para sa atin talagang may nawala po yung boses mo. Ano yung idagdag mo? Yung wala tayong magawa sa mga kamag-anak natin. Hindi sila hindi nila maintindihan. Pero ang masabi ko lang, kung naawa ka man sa kanila, naawa tayo sa kanila, ay mag-pray tayo kay Abba Yahuwah. Kasi si Abba Yahuwah walang hindi niya magawa. Magawa niya ang lahat na baguhin yung isang tao kahit ano pa kalaki yung kasalanan nila. Ang magawa lang natin ay magtiwala sa Kanya, tumawag sa Kanya
kung hindi si Aba Yawa na talaga. Kasi magawa ni Aba Yawa ang pagbago ng ating mga kabataan, ang ating mga kapatid, at ating mga anak, at ating mga kaibigan na gusto natin na sharean ng pangalan ni Aba Yahuwa. Kahit ano pang gawin natin, pag hindi talaga natin, hindi kasali doon si Aba Yahuwa sa di na talaga ang makagawa ng pagbabago sa isipan ng mga tao. Yun lang ang masabi. Yada yawa sa additional na pagpapaliwanag ni Brother Demetrio, mga kapatid. Meron pa bang magdagdag mula sa kay Sister Maria? If you wanna add something, Sister Rosemary, if you wish to say something, kung meron ba, let us know. Paki-unmute lang po. Hello, Brad. Yes, go ahead po. Marinig ka. Go ahead po. Thank you sa na napasok ako sa ganitong meeting. Masaya ako and wala pa sa kanila. Okay, thank you, Brad. Opo. So, welcome po, sister, sa first na pag-attend niyo po dito. Nawa, hindi lang ito yung the first and the last, but patuloy po na kayo ay makinig or mag-join sa ating mga discussion. So, yadayawa po sa inyong sa nasabi na kanina ni Sister Cheryl at Brother Jeffrey, yung buong puso na maghanap, mag-search, mag-seek po kay Abba Yahuwah. It's worth it po. Yada Yahuwah. So, meron pa po bang magbigay ng additional pa, mga kapatid? Opo. Okay, kung wala na po, okay, okay, check it. Opo, kung wala nang magdagdag, okay po. If there's nothing else to share, mga kapatid, dito sa ating pagtapos, ito po, nais ko pong i-highlight lagi na tayo dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, we recognize itong apat na mga titik sa pangalan po ni Abba Yahuwah, Ya, Ha, U, Ha. Na kung ating bibigkasin po, yan po ay Ya plus AH. Itong Ha is AH po yan. Then U and then another AH, kaya magiging Ya, U, Ya, U, A. Yahuwah po ang ating Aba na kung saan kinikilala natin ang kanyang totoong pangalan. So also, kailangan kilalanin din po natin ang pangalan ng kanyang anak. First three letters po, the same po sa pangalan, Yahweh Yahuwah. Okay, Yahau, first three letters, ganun din po, pangalan ni Abba Yahuwah. Parang W, but yan po ay Shan, with the sound of SH. Okay, then ito parang letter O, but yan po ay Ayan. Na kung ating babasahin po, Yahusha. Yahusha. Yahusha po, ang ating Misaya, na kung saan when we declare Yahusha, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So mga kapatid na manunood sa Republish, nawa kung naramdaman ninyo na Abba Yahuwah is knocking at the door of your heart, do not harden mga kapatid. Listen to His voice. Start calling on His name mga kapatid. And you will see and you will begin to see His greater work in your life mga kapatid. So, all esteem and praises kay Abba Yahuwah Bashyam Yahusha.